And regarding your candidacy for 2016? Oo nga, nabalitaan din namin yan. At kami nagtataka kung bakit may kumakalat nga na ganyang klaseng imbitasyon na hindi naman totoo. At wala naman, meron lang akong function sa Pangasinan, pero wala naman na pinag-usapan tungkol dyan. Siguro ginagawa lang ito ng mga troublemaker para guluhin siguro yung mga gagawin namin doon sa iba't ibang lugar. This is not the first time. Ang ano ko lang, unang-una, itong sinasabi nila sa Pangasinan, lahat ng, wag naman sana maniwala ang ating mga kaibigan at magbahanap ng paraan na makapunta all the way there na wala namang yung kanilang ini-expect. So wag po kayo maniniwala kung saan manggagaling yung mga haka-haka na balita. Hanggat marinig ninyo na nanggaling sa akin mismo, ay hindi na siguro kailangan pakinggan yan. At kasama na rin siguro yan sa mga panggugulo ng siguro may dirty tricks na rin na gumagalaw dyan para magalit ang tao sa kung sino-sino man mga ibang kandidato. So wag sana kayong magpaloko dito sa mga nanggugulo ito, mga these troublemakers who have, mga kilala din namin ito, walang ginawa ito kundi manggulo eh. So I suppose hindi sila, yan talagang kanilang gustong gawin. Huwag kayong maniwala, pakinggan kung meron, siyempre magkakaroon kami ng announcement, pero antayin ninyo yung nanggaling sa akin, sa office ko. At asahan naman ninyo at pagka nagkaroon ng kanyang klaseng announcement, ibabalita namin sa lahat ng ating mga kasamahan at mga kaibigan. Kailan nga po ba yun, sir? Wala pang schedule? Wala pa. Kaya nga, nakakapagtaka na sila. Meron na silang schedule. Ako'y wala pa. Kaya wag po kayong masyadong naniniwala. At hindi ko naman alam kung ano yung kanilang interest na gagawin yan. Pero I guess I can only describe them as troublemakers. And they should... naghahanap nga kami ng paraan para matigil yung mga ginagawa nila. Pero sa ngayon, sir, meron na po ba kayong personally na desisyon sa tatakbuhin nyo sa 2016 o nag-iisip pa rin kayo ngayon? Well, I don't want to preempt kasi marami kaming ginagawa mga diskusyon, marami kaming ginagawa mga konsultasyon. So, hindi kung ano man yung pag-aagrihan namin, hindi pa tapos. Kaya hindi mahirap magsalita, baka naman ibang magiging resulta. So, as I said, I have to ask for people's patience, pero malapit na. Hindi na siguro tatagal bago magkaroon ng announcement. So, ibig sabihin wala pa rin panlinaw yung bongbong Binay na lumalabas din or Binay bongbong? Well, maraming nag-a-announce. Isa pa yan. Maraming nag-a-announce na kung ano-ano. Ulit, hanggat saan galing sa akin. Mahirap pa siguro paniwalaan na kung ano yung... Kasi sinasabi nila kung ano-ano daw ang gagawin ko. Kung ano daw ang mga agreement. Wala namang plan, wala naman talagang ganun. So, antayin na lang ninyo yung official para hindi magkagulo-gulo. Pero sir, definitely, are you running for... There's nothing definite. That's the thing. We are still waiting to see exactly what the situation is and what agreements we can come to with the different, not the different individuals and the different parties, the different groups. Pero parang palapit na nga tayo doon at dahan-dahan nagiging mas maliwanag. So, as I said, malapit na masasabi na namin kung ano talaga ang pinagkaisahan namin. Agreements, sir, ibig sabihin ba you're already talking about tandems? Or... We are talking about everything. There's nothing that is off the table. We are talking about everything. So that is why it is not simple. Kaya ang plano nga namin ay gamitin ang oras hanggat sa deadline para talagang matiyak na tama ang maging decision. Okay. Senator, may reaction ba kayo sa, well, kasi si Senator Grace po ngayon ay dumadaan sa DNA testing. Meron ba kayong reaction doon o may sasabi sa... Well, I don't know. I mean, not really. I mean, she deserved. It is the issue that has been raised about her. She will just have to find the best way to answer it, and if that's the way she feels that she can answer it, it's not for me to say what she should or should not. Itong si Sheryl Cruz, nagka-interview last time, at medyo meron na naman siyang inilalabas na issue like yung love team daw before ng inyong ama, tsaka ng kanina po. I didn't hear of anything about that. Okay. I don't know about any of that. Hindi ko masyadong nabalitaan. Sir, what do you feel about that? Those rumors being floated because of the election season?
There are always rumors in the election season. It's just that people should not believe. I think ang problema sa eleksyon ay marami masyadong nag-iimbento ng istorya. Nag-iimbento siguro sila ng istorya para mapunta yung usapan doon sa kanilang gusto. Pero ay yung iba siguro papasikat lang na kunwari meron silang alam na hindi alam ng iba. But that is natural na yun sa atin. At huwag tayo maniniwala sa chismis. Marami namang official sources of information. Yung mga haka-haka na kung sino-sino man na hindi naman authoritative, hindi naman sila nakikipag-usap sa amin. Huwag na muna siguro makinig sa mga ganun. Nandito naman kami at kung ano yung tanong ninyo, kung ano yung kailangan ninyo malaman na informasyon, ibibigay naman namin sa inyo. Alright? Thank you, sir. Thank you, sir.